Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Ten of Wands, the Lovers. May hatid na mga problema ang iyong lover, lalo na kung lover mo ay fire sign, specifically Aries. Okay, parang it has something to do with money, balancing things, priorities in life, pwedeng ganon. Okay, yung magiging problema ninyo. Tapos hindi pa siya masyadong nagsha-share sa'yo. So, nahihirapan ko katuloy na i-assess yung mga bagay-bagay. Okay, so medyo mababurden ka because of this. As a way of, kung tutusin, hindi mo naman siya dapat na problema. Okay? Pero syempre, dahil nga boyfriend mo, girlfriend mo, parang nakikishare ka sa problema. Okay? And then we have here the Three of Cups, the High Priestess, the Four of Wands, and the Ace of Cups. But fortunately, sa nakikita ko dito, maaaring pagtagumpayan ninyo yung problema na iyon, malagpasan ninyo because of your decision making, wise decisions. Okay? At dahil dyan, maaaring matuwa siya sa'yo na natulungan mo siya dun sa mga problema niya na iyon, and pwedeng parang mararamdaman mo na yung na-appreciate ka niya. Mas parang tawag nito, nagiging showy siya, or mas mararamdaman mo yung pagmamahal niya towards you. Okay? And then we have here the Four of Coins, the Justice card, and the Five of Coins. Okay. So nakikita ko naman dito, parang kung halimbawa before, iniwan ka nitong tao na to, maaaring dahil naging clingy ka, nagger, or possessive ka. Kung halimbawa man na ganun nga na naging cold siya sa'yo or distance siya sa'yo, pwedeng itatama niya na yon, or pwedeng nakonsensya na siya, naisip niya na ay, ito yung taong tumutulong sa akin sa mga problema ko, tapos ganun pa yung ginawa ko sa kanya. Okay? Dahil dyan, pupunuin ka niya ngayon ng atensyon. And then we have here the Two of Swords na parang kung dati parang hindi pa siya sure with you, parang meron siyang doubts about your relationship, pwedeng this time is mas willing na siya to take a chance with you or to take a risk with you. Okay? And then we have here the Seven of Cups. Ayun nga lang talaga. Hindi ko alam dito sa tao na to. Pwedeng marami siyang priorities or marami siyang pinagkakaabalahan sa buhay. Unfortunately, hindi siya ganun nakafocus on you. Okay? Pwede rin naman siguro na baliktad yung sitwasyon. Baka kayo yung busy. Pero just apply whatever it is, according to your situation. So, it seems na itong tao na to, or ikaw, meron pang kailangan na gawin sa buhay at parang nasa-set aside, kumbaga, yung love life.
Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, we have here the Justice card, the Five of Wands, the Nine of Coins, and the Tower. Okay. So, base sa mga barahan na ito, maaaring magkaroon kayo ng conflict or break up or pwedeng nangyari na, okay, na nagkaroon kayo ng conflict, naghiwalay kayo nitong taon na ito. Pero dahil nandito si Justice card, ibig sabihin makukuha mo yung hustisya doon sa pakikipag-away niya sa iyo at pakikipaghiwalay niya sa iyo. Okay? And then we have here the Eight of Swords. The Devil, hindi magaganda itong mga baraha. Imagine conflict, distraction, feeling trapped, and then we have here yung toxicity, maaaring, tapos abandonment, and then we have here the Page of Coins, especially kung yung person ninyo ay Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? So, base sa mga baraha din na ito, yung connection ninyong dalawa nga is napaka-toxic. Oo, malakas yung bond ninyo with each other. Pero ayun nga lang, every time na you get together, palagi kayong nagka-clash, palagi kayong nag-aaway. Kaya parang gustuhin mo man umalis dun sa sitwasyon kasi nahihirapan ka na, hindi mo magawa-gawa kasi nga ang lakas nung hatak sa'yo, ang lakas noong pagkatali mo sa tao na ito. Okay? Habang parang push and pull yung nangyayari. Kung halimbawa, ikaw parang naghahabol, siya naman pwedeng nilalayuan ka. Or pwedeng ikaw yung tumatakbo, siya naman yung humahabol sa'yo. It's always like that. Hindi yung tipong nagsasalubong kayo. Okay? So, dahil dyan, maaaring makaramdam ka na tipong naabandon na ka nitong tao na ito. At kahit na naabandon na kanya, nahihirapan ka pa rin na umalis. Okay? Ang tanging hope mo lang here is this card. Na tipong na everything will become na makakamtan mo kumbaga yung hustisya. Okay? And then you have the Queen of Cups, the Eight of Coins, and the Two of Swords. So, base sa barahan na to, is marirealize naman niya na mahal mo siya and pwedeng makipag-ayos siya sa'yo. Pero, we have here the Two of Swords. Either ikaw or siya yung may pag-aalinlangan. So, kahit na sabihin nating magkakaayos kayong dalawa, or magkakabalikan kayong dalawa, hindi pa rin kayo kasigurado kung ano yung mangyayari sa relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Hermit and Queen of Swords. Pwedeng magkaroon ka ng realization na this is something that you do not deserve. Okay? Na pwedeng ikaw na rin mismo yung makikipaghiwalay sa kanya na parang, I deserve better than this. Parang kumbaga yun yung justice mo. Okay? Na parang hindi mo nahahayaan
na inaaway ka palagi, ganyan. Or nasasaktan ka palagi. Yun, kumbaga yun lang yung tanging paraan na makakamtan mo yung hustisya para sa sarili mo. And speaking of para sa sarili, 6 of Wands, which is parang self-love, focusing on yourself, giving attention to yourself. Kumbaga may pagka-self-centered pero ayun nga, bibigyan mo ng halaga finally yung sarili mo instead na pinapahalagan mo yung ibang tao. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the 10 of Wands. The 10 of Cups, parang magkakaroon ng problem sa family ninyo or sa relationship mo. Pero, since mahal ninyo yung isa't isa, pwedeng you will both try to fix things. Okay? So, pagtutulungan ninyo na ayusin kung ano man yung problema na mai-encounter ninyong dalawa. Okay? Parang pareho naman kayo dito ng kagustuhan, pareho naman kayo dito ng decision, which is to keep the relationship and parang to be happy. Ganyan. Okay? So, dahil dyan, pwedeng magkaroon ng progreso yung relationship ninyo. Pwedeng parang there is hope. Okay? Sa mga pangarap ninyo sa buhay. May pag-asa na mag-improve yung relationship ninyong dalawa. And we have here the Page of Cups. Especially kung ang person mo din ay water sign din. Okay? Na pwedeng hindi pa siya ganun nakamature in handling certain aspects in life or problems in life. Pero at least willing naman siya na makipag-ayos or tumulong na ayusin kung ano man yung problema. So, in a way, meron pa ring sense of maturity there. Okay? And then we have here the 5 of Swords, the Ace of Cups, and the Empress. And because of that, pwede naman na magkaroon kayo ulit ng mas maganda na relationship. Kung naghiwalay kayo nitong tao na to, pwedeng magkabalikan kayo. Lalo na kung ang reason ng paghihiwalay ninyo nagsinungaling siya sa'yo. And, mukha talagang mas matanda kayo kaysa sa kanya. Lalong-lalo na kung kayo yung babae. Okay? So, pwedeng ikaw yung tumatayo na strength nitong relationship na to. Ikaw yung mas committed dito sa relationship na ito. Okay? And then we have here the Queen of Cups and the Page of Wands. So, talagang tignan mo age gap. Queen and Page. Okay, parang yung person nyo kasi hindi pa talaga parang naglalaro pa lang yung dating, nag-e-enjoy lang. Habang kayo napaka-serious nyo dito at sobrang mahal na mahal nyo. So, pwedeng isa yun sa nagiging problema ninyong dalawa. Yung priorities, yung pagiging busy sa ibang mga bagay.
na pwedeng unbalanced din. Kasi nga, maaaring iba yung trip mo, iba yung trip niya, iba yung priority mo, iba yung priority niya. So, nahihirapan kayong mag-meet halfway because kahit sabihin natin age does not matter, what matters, yung, yung sinasabi ko kanina, yung maturity level, iba. So, mahirap i-handle yun. Okay? And then we have the Chariot. Fortunately, pwede ninyong malagpasan itong mga challenges na to. Pwede magkaroon ng progress sa relationship ninyo. Pwede kayong tumagal. Okay? As long as alam ninyo kung paano ninyo ibabalance ang isa't isa. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.